Jessica, ngayong weekend pa inaasahan yung dagsa ng mga pasahero pa uwi sa kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Kaya naman sa buong maghapon ay naging maluwag dito sa Araneta Center Bus Station. Pero Jessica, meron pa rin tayong mga inabutan na ilang mga pasahero na hindi na nakakuha ng biyahe dahil limitado na. Partikular yung mga pauwi nga ng Bicol at nais makasakay sa mga aircon na bus. Isa lang ang panahon ng Semana Santa sa mga pagkakataong makakauwi ang ilan nating mga kababayan sa kanilang probinsya para makapagbakasyon. Pero kahit ilang araw pa bago ito, pahirap pa na sa pagsakay ng bus at eroplano ang ilang biyahero. Kung hindi kasi fully booked, limitado naman ang mga biyahe. Galing ako ng airport, nag-try ako sa Philippine Airlines kung may available pa. Wala na eh. Galing na rin ako ng Cebu Pacific, wala na rin. Sa Araneta Center Bus Station, halos fully booked na ang lahat ng mga aircon bus na pa-Bicol mula March 19 hanggang March 24, Huwebes Santo. Chance passenger na lang po yung mangyayari sa kanila kasi po pag puno na po yung bus natin, baka sakaling may mga mag-rebook o open ticket. Paano nagsimulang 1 month before po. 1 month before kasi pwede na po magpa-reserve. Kaya ang ilan kahit hindi pa raw babiyahe ngayon, bumili na ng ticket para hindi maubusan. Para makasama ko yung pamilya ko na vacation ko. Dadagsa na po kasi yung pasahero, mahirap sumakay. May ilan naman pinili ng maagang bumiyahe. Next week, masikip na. Nga fully book na nga ang mga Fully booked na rin ang mga biyahe pa Cagayan sa terminal na ito sa Quezon City. Habang sapat pa naman ang ticket papuntang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan. Magkakaroon naman daw sila ng extra trip sa oras na mailabas na ng LTFRB ang mga special permit. 749 units ang binigyan ng special permit na makabiyahe sa Semana Santa para matugunan ang dumaraming pasahero. Naghahanda na rin ang mga driver para sa mahaba-haba nilang biyahe. Nagpapahinga ng maayos at saka nagre-relax para maganda ang biyahe. Tsaka iniiwasan yung pagmamadali. Yan lang ho. Lahat ng parte ng bus, minake sure nyo na Na-check. Chine-check po ng mga maintenance namin yun. Bawal sa amin yan. Pagka may drug test kami kada 6 months. Para naman sa seguridad, may K9 unit na nag-iikot, tourist police assistance at health desk na nakaposisyon. Kasado na rin ang Oplan Semana Santa 2016 ng Manila International Airport Authority. Simula ngayong araw hanggang sa March 28, magdaragdag na ng airline personnel at security measures sa mga terminal. Bukod sa x-ray machines, may manual scanning din ay tatalagang MIAA. Kasabay nito ang pagtitiyak na maayos ang daloy ng trapiko sa palibot ng paliparan. Gayunman, mas mainam daw na dumating ng maaga sa paliparan para hindi maipit sa traffic. Sa datos ng MIAA, mahigit 1 milyong pasahero ang dumagsa sa NAIA noong nakaraang Holy Week. At karamihan sa kanila, mga bakasyonista. Pakiusap din ng MIAA sa publiko, limitahan na ang send-off at welcome parties sa paliparan. Jessica, ngayong araw nga nagpalabas na ng mga special permit ang LTFRB para sa mga karagdagang mga bus para sa mga bus companies. At dahil nga dyan, paalala ng LTFRB, may multang 1 million pesos para sa mga mahuhuling kolorum ng mga operator. At paalala rin po para sa ating mga kapuso, sa mga pasahero, walang pagmahal o pagtaas sa presyo ng mga pamasahe. Jessica? Ayun, tatanungin ko talaga yun sa iyo, Maris, kung wala bang bulagaan o gulatan ngayon. Kasi, di ba pagka ganitong mga maraming babiyahe, saka naman bigla na nang itinataas yung pamasahe. Nako Jessica, hindi talaga pwede yan at pinangako rin naman ng mga nakausap natin na mga bus companies na hindi talaga sila magtataas ng presyo. Siyempre may mga nakatutok din naman from LTFRB na talagang magmamatsyag kung meron bang magsasamantala sa pagkakataong ito, Jessica. Kasi alam mo naman, marami tayong mga kababayan, minsan eksakto lang yung kanilang pera. Pagka siningil na sila ng sobra, hindi na sila kakain sa daan, di ba? Mabuti naman at walang ganyan ngayon, na walang gulatan. In the meantime, yung lagi nating paalala sa mga bus, lalo na yung mga mahahabang biyahe, yung mga irororo pa yung bus, minsan ilang oras lang ba dapat ang shift ng kada driver, lalo na? Alam mo Jessica, yung mga nakausap natin na mga bus driver, talagang automatic, especially kapag halimbawa mga beyond 8 hours na yung kanilang mga biyahe, talagang meron na silang kapalitan, meron silang kasama sa kanilang biyahe na kumbaga magpapalit sa kanilang
pagdadrive sakaling mapagod na sila o medyo inantok na sila. Pero bago pa man sila magsimulang bumiyahe, talagang binigyan daw sila ng pagkakataon na talagang makapag-relax, makatulog ng mahaba. And of course, napakahalaga yung lahat ng parte ng mga bus ay talagang well-inspected by their maintenance. Jessica. Kasi delikado pagka masyado namang napagod yung mga driver. Minsan ang balita natin para pagka mahaba talaga yung biyahe, nagsasyabu raw yung iba para makaya nila yung mahabang biyahe. Masama rin yun, di ba? So, dapat yung mga bus company natin ngayon, lalo na mahabaan ng biyahe, dapat siguraduhin nila na well-rested yung kanilang mga driver, may kapalitan, at baka pwedeng mag-inspection, mag-drug test ng biglaan, di ba? Jessica, yung mga random drug test is nasagawa yan ng mga authorities. At sa mga bus companies naman, from their end, meron daw silang isinasagawa na mga drug test every 6 months. So, syempre, as much as possible, hindi rin yan pinapaalam sa mga bus driver kung kailan yan isasagawa para hindi naman sila maghahanda. Kumbaga, gulatan sa pagkakataong yan para malaman talaga sino ba yung gumagamit ng droga at hindi. Pero ipinangako naman, or at least sa ilang mga drivers na ating nakausap, of course, sasabihin ng mga viewers probably na hindi naman naaminin sa atin yan. Pero kanina nakita natin na maganda naman talaga, maaliwalas yung kanilang aura at talagang sinabi rin nila sa atin na talagang hindi yan na makakalusot sa mga bus companies dito, yung mga pamunuan ng bus companies dito dahil talagang very regular yung drug test na isinasagawa sa kanila. Idagdag na rin natin, siguro yung mga pasahero maging vigilant din. Pag nakita nila yung bus driver nila na parang pagewang-gewang ang takbo o kaya hindi tama yung speed, no? Yung mga masyadong mabilis, yung mga pasahero na mismo ang magpaalala sa kanilang driver. Tabi mo muna, pwede kang umidlip o dahan-dahan lang po mamang driver kasi kapakanan natin pare-pareho ang nakasalalay dito. Yung mga ganong friendly reminders, di ba? O kaya baka may magandang loob dyan, ibili ng kape yung driver. Yes, actually consolidated. Oo, consolidated or concerted yung efforts, kumbaga hindi lamang yung mga driver na meron silang kapalitan, hindi lang sa kanila from their end yung paghahanda. Of course, gaya nga po ng sinabi ninyo, maganda rin na paalalahanan mismo ng mga pasahero dahil sa huli naman, kailangan lahat sila ay makarating sa kanilang destinasyon ng ligtas. Maraming salamat sa iyo at maligayang pagbabiyahe, Mariz Umali.